yung mga evil genius, na alam niyo ho yun, mahirap kasing ipagtanggol yung klaro na po na mali, illegal, ay, hindi talaga tama. Di ba yung pong usapin mga kapatid nung paggasta nga po sa PhilHealth, Correct. yung 60 billion, hindi po ba yung katwiran girl na sinasabi na sandali lang kasi nga ginamit yan sa paggawa ng tulay na sa ganun daw po makatawid yung pasyente mula sa kanyang pinanggagalingan patungo sa ospital. Di ba? Kung aabot pa siya sa tulay, yun ang mahirap doon. Kung buhay pa siya. Kung buhay pa. Unang-una pa lang, Aha. nung i-announce pa lang nakukuha nga ng pondo sa PhilHealth, sinasabi na nila, hindi pwede yan. Kasi Okay. kung may reserve fund ang PhilHealth, dapat gamitin yan para mapaganda ang serbisyo para sa Okay. mga members. Alright. O kaya mabawasan yung bayarin ng members. At mag-invest ka, 'di ba? Sa ilang pong maaaring lagakan ng pera na kikita nung ka gamitin mo sa proyekto ng DPWH o pangsweldo sa health workers. 'Di ba? Klaruhin lang natin po ito, ha? Mawalang galang lang po, wag ho tayong palilito. Walang kaugnayan 'yon sa PhilHealth, yung sweldo ng health workers. Yan pong kakulangan na iyan, kakulangan ng pambansang gobyerno kasi sa NEP nila nakalagay na yung sweldo. Ibig sabihin, tinipid nila yung health budget, DOH, sa halip na ponduhan coming from dapat DPWH ilagay sa DOH budget na mga pangsweldo sa mga health workers. Hindi. Tinipid nila at doon nilagay sa mga flood control. Doon nilagay sa mga pagkakakitaan proyekto. Yung may bumuo ng budget na pinirmahan naman ng presidente. Yung utang na yan, hindi utang ng mga PhilHealth members yan. Utang yan ng DOH. Gets po ninyo? Ang linaw, right? Yes. Opo, kaya oo. please, Utang ng wag po tayong DOH sa healthcare magpapauto. worker. Ikulong, mandarambong. Come on, come on. Ikulong. Mandarambong. Get, ow! Okay ka talaga, baby girl. Ang aga ng concert. Oo, kapag talagang ikaw ang kumakanta at sumasayaw, nawawala lahat ng pinoproblema ko sa buhay Aba, ko. kung ganun, sasayawan na lang kita at kakantahan ng 4 na oras kung gusto mo. Sige. Oo. Habang sumasayaw ka, bibili muna ako ng beer grande. Meron ba bang kami dito na maipaliwanag po ang isyong pambayan? Hindi ko nga malaman kung anong uunahin ko eh. Ito na, Pero good meron news. ako mga uunahin mamaya, girl ha, pagkatapos itong ating mga balita. Gusto ko lang ipaliwanag itong itong budget ngayon ng DepEd, no? Oo. And then after that, mga kapatid, ito po rin usapin tungkol po dito sa sinasabi po na yung pera ho ng PhilHealth ay ipinangsweldo ng mga healthcare workers. Na sinasabi na common sense din yun eh. May utang ang gobyerno sa mga healthcare workers, pinambayad namin yung pera ng part PhilHealth. of the money daw na kinuha doon sa PhilHealth pang sweldo ng At health ilan pa ho mga workers. importanteng bagay. Para lang ho, habang kayo nasa bahay, nagluluto, nag-aalaga ng inyong mga anak, nagmamaneho ka, merong informasyon na habang ikaw gumagawa ng pandesal, may informasyon na napapakinggan ka na medyo magbibigay naman sa inyo ng tamang kaalaman sa mga napaka-importanteng isyong pambayan. Kapatid, ito ang good news ngayong araw na ito. Magkasama pong naghain ng panukalang batas si House Speaker Bogie D. at si Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos para tuluyan ng ipagbawal ang political dynasties. Aba, inihain po nila ang House Bill number 6771. Okay. Ang asawa, mga kapatid at mga kamag-anak hanggang ika-4 na civil degree ng isang halal na opisyal Okay. ay hindi na pwedeng magsabay-sabay na humawak ng pwesto sa gobyerno. Sandali lang. Yun ang, kumbaga yun ang general statement. Yun ang general statement nila. Pero may pero yan. Ayon mismo, kina D at Marcos, sabi nila dito, kailangan daw malinaw na tukuyin at ipagbawal
ang pagbuo at pagpapanatili nga daw ng political dynasties dito sa Pilipinas para maging malawak ang partisipasyon ng lahat na Okay. makaupo sa gobyerno. Sige, pwede, okay, yan ang magandang balita. Good news yan, di ba? Lahat tayo ayaw natin ng political dynasty. So pwede ba ako magtanong? Oo. Ano ang good news dyan? Good news sa kanila. Pampabango Eh, ng ikaw ang may pangalan sabi nila. eh. Good news nga sa kanila. Pampabango ng name nila yan. PR, kumbaga. Ang- Paano naman mangyayari? Sila ang maghahain. Pareho sila na parte ng political Hindi dynasty. muna, alam niyo ho, mga kapatid, ito lang po, to be more pragmatic and practical, and straightforward sa isyong ito, girl. Sinasabi ng presidente, di ba, priority bill po ito. Yan. Pero sabi din po nitong si Mr. Common Sense, di ba, si Ralph Recto. ni Ralph Recto, subject to consultation at malalim ang pag-aaral. Ito lang po ang tanong ko sa inyo, kayo mga nakikinig ngayon. Ano ba definition ng political dynasty? Ano ba mismo yan? Kasi broad yan eh. Ano bang uri ng pagbabawal ang gusto natin? Kasi itong mga panukala nilang ito, wala ito pang detalye eh. Okay. Ano ang sinasabi ng iba sa bersyon ho na inihain dyan sa kamera? Alright. Hindi kayo pwedeng magsabay-sabay. Sa anong posisyon? 1. Saang mga lugar? 2. Diba? At anong mga panahon? Halimbawa, may panukala po na nagsasabi na hindi kayo pwede na magsabay-sabay sa posisyon. Anong ibig sabihin po ninyo? So hindi ka pwedeng governor, yung governor, and then ano pang bawal? Congressman, vice governor, ano po yung detalye nito? May nagsasabi kasi na hindi ka pwedeng maging congressman kayo sa isang lalawigan, pero pwede ka maging congressman sa ibang lugar. Eh di ganun din yun. Alright? Ganun din yun. Pwede kang maging congressman sa isang distrito, halimbawa sa district. Ilocos. Oo. Okay. Pero pwede maging congressman yung kapatid mo sa Second district. ibang distrito? Oo. Ano ba ibig sabihin nito? Okay, bawal, isa lang ang congressman sa inyong angkan hanggang sa 4th civil degree of consanguinity and affinity. Ibig sabihin po, sa dugo at sa pagiging in-law, sa isang probinsya, isa lang. Okay, sige. So ate, kumuha ka ng bahay doon sa kabilang probinsya. Doon ka magparehistro. O kaya naman sa Metro Manila. Kasi doon pwede kang maging congressman. Eh di ganun din yun. Tama. Okay? So, ano ho ito? Pwedeng maging gobernador. At bawat isang posisyon, isa lang ang pwede. Okay. Sige, so governor, sa vice governor, isa lang din. Eh di si Mrs. sa vice governor, si Mr. Alam niyo yun? Naunawaan po ninyo? The devil Alam is niyo, in the details. Alam niyo mga kapatid, sandali lang. Huwag tayong magpakasaya dito ha. Sa totoo lang, Hala, hindi pala to good news. hindi, sandali. Sorry kasi Baka pinipilit naman mo ako maghanap ng good news Pero eh. ito ho, mga kapatid, ikaw na nagmamaneho ngayon na hulugan mong kotse. Isipin mo lang. Meron na finally. Ang tanong dito, anong versyon? Anong pagbabawal? Paano yung pagbabawal? Diyan tayo magkakaroon ng debate. At yung pong paggagalingan nito, botohan pa rin. When you say pagbabawal sa political dynasty, ano ito? Sige, pwede kayo ng isa lang national, Tapos isa sa local. presidente. Oo. Alright, okay. At isa lang po sa local. Oo, yun na yun. Okay, so papayag ba sila na meron kang isang national congressman? National position yan, ha? Oo. At isa lang pong gobernador. Oo. Papayag sila nun? Oo. Ba dapat? Okay. Kung sila'y seryoso. Kung Hmm. seryoso sila, okay na sana sila sa ganun. Kulang pa ba yun? Hanggang saang baitang ng kamag-anak pinag-uusapan? Good point again. Pwede po mga kapatid na isa lang national at isa lang local. Isang local lang sa isang lugar lang. Naku po, ang daming lugar eh. Mahirap yun. Di ganun din yun. Aaprubahan ba nila yan? So kung ikaw po ay senador na, o ikaw po ay congressman na,
o ikaw po'y gobernador na, o ikaw po'y sangguniang bayan na. Oo. Hindi na pa pwede mag-party list, ha? Oo. Bawal na. Isa Papayag lang. ba kayo doon? O kaya ba? Alam nyo, mga kapatid, hindi ito... O kaya kung ikaw ay may kapatid, nanalo ka senador, bawal na yung isang kapatid mo sa kongreso. Pwede yun. Kasi Dapat pareho- isa pareho- lang. kasi pareho national yun eh. Isang national lang dapat. Pipili kayo. Isang national, isang LGU. paano naman kasi sa angkan namin maraming mahusay at magaling. Ha? Punta kayo ng ibang lugar, planeta. Doon kayo mag-serve. Oo. Di Because piliin we've nyo yung had pinaka-the enough. best. Yun, tama. Lahat kami the best eh. Tsaka ito The lang best ang kami sa magnakaw. akin. Teka lang, kung totoo yung sinasabi, ano sabi mo? Magaling daw Saan kanila maraming magaling Oo, maglingkod. Maglingkod. Oo. Di maglingkod ng libre. Kailangan ba nasa posisyon pa para Amen. makapaglingkod? Okay, sige. Maglingkod ng walang posisyon sa gobyerno. Sige, so mga kapatid, maganda pag-usapan ito para lang natin maintindihan na ito pong sinasabi na finally, mismo ang presidente nagsabi na i-prioritize na yan. Mga kapatid, ito po ay pagbabawas lamang ng init. Ito po ay para lamang masabi na may ginagawa sila. True. Masabi Para na. masolusyonan po itong isa sa mga ugat ng problema ng True. korupsyon at patronage. Alright? Ang tanong dito, papayag ba sila dyan na ganun po ang provision? O siguro para magkaalaman tayo, o isa lang. Isa lang talaga. Isa lang. Mapa-national or local. National law, isa lang. So, si governor siya ngayon, ang papalit kapatid, okay lang. At least isa lang sa inyo. Isa lang. Oo. Ang mahirap niyan, Oh. lagi nila nahanapan ng butas eh. Oo. Eh kung magpapalit ng apelido yan. Eh di ipa-DNA test. Di ba? Oo. Lagi silang nakakahanap ng butas eh. Sa totoo lang po, mga kapatid, maging matalino po tayo dito sa isyong ito. Tama. Dito po sa pinag-uusapan ngayon na finally meron na. Ang tanong dito, ano ang bersyon? At sino magde-define ng kung ano ang political dynasty? Kasi pag pumayag ka dito sa kanilang gustong mangyari, na pwede po manungkulan, sa isang probinsya, ang sinasabi po natin na posisyon lamang na isa. Sa bawat posisyon, ganun din yun. That is legitimizing the political dynasty. Di po ba? Sige, hanggang dyan lang tayo muna. Ako'y talaga namang nag-init ka agad hot na hot rito. ka ha? Oo. Naisip mo ba yon? Oo naman. At saka, gusto naman ang nagpanukalay, parehong galing sa political dynasty. So parang, it's ironic. I mean, walk the talk. Bago nyo ipanukala yan, dapat merong mag-resign sa mga kamag-anak nyo. Kung totoo na you are for anti-political dynasty. I mean, it's just me. I don't know. Sa totoo lang po, right? paswapang sila ng paswapang. Ito ho, basically, hindi natin kailangan ito eh. Kung tayo ho lamang mismo nagkukusa, kung may kahihiyang ka eh, di ba? May kahihiyang ka. Hindi yung gusto ng hindi po eh. Sa totoo lang po, kung may kahihiyan, Kung may kung may kahihiyan. delikadesa, Oo. kung meron po talagang mga kapatid, paghuhunos daily, doon po sa pagkakaroon ng poder. Power ho ito eh, ang pinag-uusapan. Power and then comes money. Right? And influence, etc. Kita tungkol dito kay PAGCOR Chairman, ito hong atin ding hinahagilap nga dati ito kasi nga doon sa paliwanagan, ano na nangyari doon sa kanilang investigasyon sa mga pamemeke ng IDs nito hong BGC Boys, di po ba? Nawala na po yung isyong yon. Ito pong si Ginoong Alejandro Altenco. Naglabas siya ng reaksyon dito po sa mga balita na ngayon na lumalabas po. Ito, basahin ko lang itong galing po sa Rappler sa kanila pong research mga kapatid na ginawa. Kasi nga po, iniisa-isa rin po nila ito pong mga binabanggit din na mga conflict of interest issues sa usapin po ng mga nasa gobyerno, nasa kongreso, pero nakakakuha ng malalaking proyekto sa gobyerno. Particular po sa DPWH. Ang sabi po sa kanilang lead dito, since Marcos appointed him PAGCOR chief, DPWH deals secured by Tenco's family's firm have tripled. This include contracts for a 4.6 billion Davao Bypass Project and a Malacanang building rehab.
Sabi po dito, Rappler's research has found that Alejandro Altenco, who once owned Nation Star Development Corporation, has received 14 government contracts worth a staggering 7.1 billion pesos since 2022, coinciding with the time that he became Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman and Chief Executive Officer. Alright, ang side dito ni Ginoong Tenco, sabi niya, nag-divest na siya. The usual po na ating Usual napag-usapan term. na dati, di ba? Nag-divest na ako. Si Saldimo, nag-divest na Lahat ako. Si ng mga congressman dito sa Tarlac, si Congressman Garjola, Everyone. nag-divest na ako. Everyone is using that term. Nag-divest, pero sino na may-ari? Anak niya. Yun. Oo. Okay. Ito ho ngayon po pag-aari ng kanyang mga anak daw. Nag-divest na po daw siya. Yun nga po dito ang pinakamaganda pag-usapan din eh. Yung pong definisyon ng batas tungkol po sa ano bang ibig sabihin ng divestment Correct. at anong pinagbabawal dyan. Klaro ho naman yan. Pero in this case po, maganda rin kung may interesado rito na mag-imbestiga ng malaliman ha. Tanong, ito ho bang kumpanya na pag-aari ng mga anak nito pong si Ginoong Tenco, wala pa silang kinalaman sa mga nangyaring upgrade and rehabilitation contracts sa mga PAGCOR-owned casinos? We're asking only. Nagtatanong lang po kami, Chairman ha. At kung kayo po ay bukas sa aming pong panayam, anytime po na inyong mamarapatin, magbibigay po kami ng oras po sa inyo. Tanong lang natin ha, kung yun ho bang itong kumpanyang ito, yung kanilang construction company, ay meron bang ginawa o nakakuha ba ng kontrata mismo sa upgrading or rehabilitation ng PAGCOR building o ng mga casinos under PAGCOR? Nagtatanong lang po kami. At ito ho bang Almira International Construction at yung pong kumpanya na AM Oreta and Company Incorporated, ito ho mga construction companies na ito, ngayon ho ba sino na ang mga may-ari nito? At ito ho ba'y may mga kontrata ngayon sa gobyerno? Kami lang po ay nagtatanong. Sana nga po ay meron pong mag-imbestiga na mas malaliman nang magkaroon po ng sagot sa mga katanungan na ito. Sorry po bato-bato sa langit po, but definitely siguro ho naman hindi magtatampo itong mga magnanakaw sa Kongreso na pinag-uusapan natin to ng masinsinan kasi po, ito na nga pong kinasadlakan natin, di ba? Sino ba may gawa nito? Di kayo, di ba? Kasi nga, hindi po nag-moderate. Sumobra na po ang kasakiman. Hindi lang po sa power, kung hindi po sa pera. Sumobra na po ang kasakiman. Yan po talaga basically ang pinanggagalingan ng lahat ng ito. Greed! Ano ba yan? Ang tatakaw nyo. Sobra na po, sobra. Kaya nga po, sabi nga ni Father din kanina, dumating sa punto, so alam niya na nagkaroon na ng mga attempt at mga usap-usapan nga na mauwi tayo sa unconstitutional means to change the present government na hindi daw po naman din dapat pinapayagan. Ito lang, baby girl, ha? Bago tayo tumuhay po sa ating pabida at ilang pang importanteng issue, girl, kung mamarapatin mo lang, ha? O sige, anong May gusto gusto lang mo? akong itama. O sige. Kasi yung common sense po na sinasabi nga nitong mga bright Bright boys. evil genius. Oo, you call them bright boys. Yung mga evil genius. Na alam niyo ho yun, mahirap kasing ipagtanggol yung klaro na po na mali, illegal, ay hindi talaga tama. Di ba yung pong usapin mga kapatid nung paggasta nga po sa PhilHealth, Correct. yung 60 billion, hindi po ba yung katwiran girl na sinasabi na sandali lang, kasi nga ginamit yan sa paggawa ng tulay, na sa ganun daw po, makatawid yung pasyente mula sa kanyang pinanggagalingan patungo sa ospital. Di ba? Kung aabot pa siya sa tulay, yun ang mahirap doon. Kung buhay pa siya. Kung buhay pa, hindi ba? Sinong tatawid dyan? Oo. Opo, yun yung ganun pangangatwiran na baluktot na po. Pero ginagawa pa pong katwiran na para bagang ginagawa ho tayong mga tanga para humagamit daw yung pera sa
health insurance sa mga Pilipino, ipinantayo ng kalsada at tulay. Kasi nga daw po para daanan ng mga ambulansya patungo mga kapatid sa mga ospital. Sige po, meron pang isang katwiran. Ako nagpapasintabi din ha. Dito po sa sinasabi naman na sandali lang, yung malaking halaga dyan, mga 27 billion, sa 60 billion ay ginamit na pansweldo sa ating mga health workers. Oo, napunta naman daw sa utang ng gobyerno sa health workers natin. Yun ang isa pang Ang dinadahilan. sinasabi po nila, mamaya babasahin din natin itong reaksyon ng mga nakikinig sa atin, pati itong ilang mga analyst na nakikinig sa atin. At gusto ho makidiskusyon sa atin nga pong napag-usapan na pag-aamyenda po sa ating saligang batas at itong dynasty bill na ito. Ang sinasabi po daw, nagpapasalamat kayo mga healthcare workers kasi yung utang ng gobyerno doon sa COVID allowance, yung sa mga benepisyo, yung sa mga ilang pahong karagdagang yung risk allowance ng mga health workers natin na utang ng gobyerno ay naswelduhan nang dahil po sa pera natin sa PhilHealth. Yan po ang katwiran. So kumbaga, ito mas konektado na sa health kasi ang pinuntahan ng pera ay sweldo ng mga manggagawa sa health sector. Kung pakikinggan mo, oo nga pero sandali lang. Tanong lang po natin, sa ngayon ho ba ang mga health workers natin, walang COVID walang COVID. At even nung panahon po ng COVID, hindi ho ba mga kapatid, ang sweldo ng health workers natin sa ilalim po ng payroll ng DOH National o mga local, di ba nanggagaling po sa budget, particular sa NEP ng DOH, yung sweldo ng personnel nasa budget ng DOH. Alright? Yung pong allowance nila nakalagay sa budget ng DOH. So kung may utang ka sa manggagawa sa ilalim po ng DOH o maging sa mga lokal po na mga health workers natin na andoon sa budget ng kani-kanila pong health budget sa lokal o sa DOH. Meaning, payroll ng DOH. Wala pong nakasaad sa batas sa ilalim po ng Universal Healthcare Law o maging sa mga provision po nitong batas na pinanggagalingan po ng portion ng pondo ng PhilHealth na kapag nakakolekta ka ng excise tax on sugar sweetened beverages o kaya po nakakolekta ka ng excise tax sa tobacco o sa alcohol, ay dapat swelduhan mo ang mga manggagawa ng DOH. Wala pong ganon dito. Hindi po ba? Kasi po, ang pera na para po sa PhilHealth ay para klarong-klaro. Babasahin ko po yung provision ng batas mga kapatid na nagsasabi kung saan po dapat napupunta ang reserve fund ng PhilHealth. Specific po ang provision ng batas na ito. Walang sinasabi. Kasi po, di ba ang katwiran po ng mga evil genius dito ay common sense. May reserve fund sila, hindi ginagamit. Gamitin natin sa pangangailangan ng bayan gaya ng kalsada at tulay at flood control project. Kasi nga, binabaha, baka magkakasakit yung Pilipino. Iwas Hindi po ba? leptospirosis ba? So, reserve fund, ano ba ang sinasaad sa batas Ano nga ba? na lumilikha po sa PhilHealth under the Universal Healthcare Law? Ang sinasabi po sa batas mga kapatid, kapag merong reserve fund ang PhilHealth, specifically, maaari mo yang gamitin para palawakin ang serbisyo sa mga miyembro ng PhilHealth, direct or indirect contributors. Palawakin, padamihin ang serbisyo or babaan mo yung monthly premium amortization. Dalawa lang specific. And then, pwede ka maglagay ng investment sa mga particular na mga maaari mong lagakan bonds, for example. Klarong-klaro
mga kapatid, sa provision po ng batas. Is that Section 11? Specific po iyon, baby girl. Ito ba yun, yung Section 11 na sinasabi Ano ba mo? sinasabi dyan? Sabi ng Section 11 of the UHCA, requires PhilHealth to maintain reserve funds up to a ceiling of 2 years projected program expenses Okay. and explicitly provides that the excess of the PhilHealth reserved fund shall be used to increase the program's benefits and to decrease the amount of members' contribution. Okay. Na-explain na to ng mga kausap natin before pa. Nung unang-una pa lang, nung i-announce pa lang nakukuha nga ng pondo sa PhilHealth, sinasabi na nila, hindi pwede yan. Kasi Okay. kung may reserve fund ang PhilHealth, dapat gamitin yan para mapaganda ang serbisyo para sa Okay. mga members. Alright. O kaya mabawasan yung bayarin ng members. At mag-invest ka, 'di ba? Sa ilang pong maaaring lagakan ng pera na kikita nung ka gamitin mo sa proyekto ng DPWH o pangsweldo sa health workers. 'Di ba? Klaruhin lang natin po ito, ha? Mawalang galang lang po, wag ho tayong palilito. Walang kaugnayan 'yon sa PhilHealth, yung sweldo ng health workers. Yan pong kakulangan na iyan, kakulangan ng pambansang gobyerno kasi sa NEP nila nakalagay na yung sweldo. Ibig sabihin, tinipid nila yung health budget, DOH, sa halip na ponduhan coming from dapat DPWH ilagay sa DOH budget na mga pangsweldo sa mga health workers. Hindi. Tinipid nila at doon nilagay sa mga flood control. Doon nilagay sa mga pagkakakitaang proyekto. Yung may bumuo ng budget na pinirmahan naman ng presidente. Yung utang na yan, hindi utang ng mga PhilHealth members yan. Utang yan ng DOH. Gets po ninyo? Ang linaw, right? Yes. Opo, kaya Oo. please, Utang ng wag po DOH tayong sa healthcare magpapauto. workers. Nililito po tayo, nililihis eh. Huwag na silang mga twiram po kasi nga baluktot. Hindi po tatayo kasi wala naman dito nakalagay eh. Hindi po ba? Uulitin ko ha. Opo, yung utang pa daw hanggang ngayon, baka na naman kalikutin nyo yung hindi po eh. Ponduhan nyo yung DOH doon sa kanilang pangangailangan sa personal services. Bawasan nyo yung ninanakaw nyo sa DPWH at ilang pang mga proyekto ng gobyerno na agad nyo nilalaanan ng pera kasi doon minanakawin kayo. Wala ka kasing kickback sa sweldo ng mga manggagawa sa DOH. Kaya hindi pinopondohan. Hindi ba? O eto pa. Oh, sige. Birahe, partner! Nakikinig siya, Papa Chet Pastrana ng Dubai, ha? Nasa Dubai. Ay, Pero sorry ang po, sabi niya, birahe mo pa. Hindi, magpakatotoo tayo dito, di ba? Oo. Nililiwanag Na para lang- bang kasalanan pa ng PhilHealth members sa di napasweldo yung healthcare workers. Anak ka ng At doon nyo sa pera namin kinuha. O eto pa. O sige, ituloy Eto mo. na naman tayo. Oo. So may budget, merong ano bukas. May BICAM. Yes, BICAM tomorrow sa PICC. Alright. Pupunta ka ba? Ha? Invited ka ba? Ano kaya ang kanilang pagkain doon? Magala-live stream daw. Oo, live streaming. Anong oras daw ba yan? Ito lang. Oh, sige. Ito na naman mga kapatid. Alam mo, Sige, pag hanapin mo. Ang talagang- dami mong papel dyan. Pasensya na talaga. po kayo. Apakadaming papel nitong partner ko sa kanyang harapan. Tinalo niya yung National Bookstore sa dami ng papel niya. Tsaka Hindi, ng National Library of the pinaghandaan Philippines. ko ito eh. O sige, ano hinahanap mo? Pinaghandaan Baka ko ito. mahanap ni Big Boy yan. Ito, Anong kailangan mo? Hindi, ito. O sige. Okay. Ito po. So, na naman, ipinapangalandakan nila yung daw pong budget na sobra sa DPWH daw, yung binawas daw nila kunwari, ay inilagay sa education. Okay. Oo. Education budget, mga kapatid, dinagdagan daw po na naman nila at may sinasabi na naman daw po sila na para sa 2026, para sa 40,000 school buildings. Di ba? Nabasa mo ba yon? Sus, eto na. Yes, okay. So, DepEd budget na naman. Na naman po, tinaasan yung budget ng DepEd.
kung pupuntahan lang natin dito, tawagin mo si Patricia para matulungan ako at Opo, ito, DepEd budget. O sige, magkano? Taon-taon, Oo. although itong 2025 budget nga, may Oo. question dyan, nalampasan po ng Public Works yung DepEd. Taon-taon, talagang pinakamalaking budget DepEd. Oo, it's under At the Constitution. taon-taon din, tama, at taon-taon din, sinasabi na, nagtatayo ng classrooms. Oo. Ang backlog nga natin, mga nasa 240,000 something doon sa ating ginawang think about it, di ba? Oo, Okay. yes. Okay. So ngayon, ang sinasabi po sa 2026 budget, ang proposed daw po ay ginawa na nilang 984.8 billion Pesos. Okay. Oo, from 700 last year. Tinaasan nila. Oo, Kasi nga daw po, 734. para po sa mga classrooms na itatayo na naman. Oo, para sa mga kabataan, para sa edukasyon. Classroom, okay. Oo. Pero yung 2025, 734.187 billion Yes. ang inilaan sa DepEd. Oo. Alright. And then, Daming classrooms sabi yan. po nila, Oo. okay, ito ho para punuan po yung 40 mil Oo. na budget po sa DepEd. Okay, so tanong ko lang po, kung na naman po pondohan mo na naman yung classrooms na iyan, ano na ang nangyari sa DepEd classrooms budget ngayong taon? Sa hearing po ng Senado, sinasabi nitong si Senator Vince Dizon Kung inyong Hindi senator, ang eh, senator si Bam Aquino, silang dalawa yung ay, magkausap. DPWH Secretary. Lagi ka nalilito. Sige, ituloy mo ang sinabi ni Secretary Vince Dizon. Opo. Okay. Ang sabi po mga kapatid, no? Ni Ginoong Dizon sa hearing, with only 2 months left, bago matapos ang 2025, 22 classrooms lang ang natapos. With 734 billion pesos na budget, mga kapatid ha. Kundi ba naman talaga tayo binabaliw nitong gobyernong to? Nanggigigil ako 734 billion yung budgets ng 2025 Pero for ko lang, DepEd. Pero hindi hindi po naman ang yung for classrooms classrooms, for DepEd. Opo, for DepEd. So magkano yung napunta sa classrooms? Yun ang gusto ko malaman Sige. Kasi ba 22 lang ang naitayo? Sa dami nyo dyan? Okay. Oh. Sabi po dito for 2025 po, ang totoo lang dalawamput-dalawa lang ang completed. Okay? Meron pa daw pong may mga numero dito. So, ibig sabihin, yung kasalukuyang budget mo, hindi pa ubos. Kasi nga, may mga ginagawa pa, hindi pa tapos. Ba't mo naman pupondohan na naman ng panibagong pagkalalaking halaga ang sinasabi mong classrooms? Magtataka ka dito Taon-taon, ang laki ng ibinibigay na budget, pero palaki ng palaki yung backlog. So wala pa nagtatanong dito, yung kasalukuyang pera sa classrooms, saan nyo dinala? Saan napunta? Kasi po sa ngayon, meron po silang proposal dito ng public-private partnership Dito po sa PPP, website po mismo ng gobyerno. Ang sinasabi dito, kailangan nila ng 72.31 billion para po daw sa mga classrooms sa CAR, Caraga, NCR Regions 1, 2, 3, 4A, 4B, and 5. At ito ho mga kapatid ay idadaan na sa public-private partnership. Anak ka ng ano yan? Oo, kasi nga, di ba ang issue kasi dyan, nalaman nila na 3 million per classroom yung budget, tas pagpunta, hindi naman mukhang 3 million. Yung ginagawa ng DPWH. At first, gusto nila, ililipat na sa LGU yung budget. LGU na ang gagawa ng mga classrooms. So this time, public-private partnership. Hindi talaga kaya ng gobyerno gawin mag-isa, no? Laging kailangan natin ng pribadong sektor. Hanggang sa pagtatayo ng classrooms kasi transportation, airport, kalsada, highways, naman ng talagang pati classroom Sa susunod, ano pang ipipipipi natin? Malacanang. Nakakaloka na lahat na lang. Ayoko ng gulo. Laging kailangan pumasok ang pribadong sektor para matapos yung mga proyekto at para maging maayos. Only in the Philippines.
Eto. Sorry po kung may sagot ko kayo sa mga kagalang-galang natin, ang mga magbabaycam na yan, pakisagot lang po. So meron kayong bycam. Tanong lang po namin, okay, so dinagdagan nyo yung budget na naman po ng DepEd, gayong 22 lang na classrooms ang natapos as of October ngayon taon. So hindi pa po natatapos yung iba, hindi pa ho ninyo alam kung saan napunta yung ibang pera, popondohan niyo ulit. Hindi ho ba tama lang na magtanong tayo? Eto na naman po tayo, di ba? Press release para sa karagdagang 40,000 classrooms. Sino na naman po gagawa nito? Hindi pa klaro yung mga LGUs na yan, ha? Na pinag-uusapan nila doon sa hearing. Kaya dito siguro, wag na ho kayo magtampo o magalit o anuman kasi magdududa na naman tayo dito eh. Hindi ba, girl? Okay, wala na kayong mananakaw sa flood control. Sa mga buildings naman. Sa classrooms naman tayo. Alam nyo. May bago na naman sila naisip. Sorry Oo. po Baka mamaya wala nang estudyante yung lugar, tinayuan nyo pa rin ng classroom. Yun ang matindi doon. Hindi ba? Oo. Hindi ako magugulat. Pagka nagkaroon ng audit, may mga ganun. Meron nga mga bridge na di naman kailangan ng tulay pero naitayo. Hindi ba? Taon-taon pondo ka ng pondo sa classrooms pero palaki ng palaki ng palaki ng parami ang kakulangan sa classrooms. Saan napupunta pera? Hindi ba? Oo, kung ngayon meron tayong ghost projects, pag nagsimula na yan, ghost students naman. Kasi nga, kahit wala estudyante yung lugar, kahit walang tao, tatayuan nila ng classroom. Oo. Nako, sabi na naman nila, nako, talaga naman ayoko na makinig kasi napapagod na Pinag-iisip ako, lang naman namin ako. kayo. Well, Pero alam niyo mga kapatid, ito po yung malaking talagang problema pag hindi pinalampas pa ho natin itong ginagawa po sa atin. Ginagawa tayong tanga eh. Ginagawa tayo mga manok, lalo na po ang mga nagdarahop. So, tanong din dito, yung MAIF at saka yung AIX na meron pong at least nagreklamo ang DSWD sa Ombudsman, ninakawan. Yung pong 10,000, kukunin yung 8,000 nung taga-barangay o taga-city hall at 2,000 lang ibibigay doon sa recipient. Nakita ho ninyo, ito po kasi meron na nagreklamo, ilan itong ninanakaw sa AIX na iyan. Itong MAIF na ito mga kapatid. Tanong dito, ang hinihingi po ng Kamara, higit 100 bilyon na naman dito. Ang sabi nga po ng ating mga health professionals. Magkano ho na naman ito? Ito po yung prinsipyo na ginagawa tayong mga manok. Hindi po ba, baby girl, na naman sa halip na ilagay yan ng buo sa PhilHealth o sa ospital na lang mismo. yun na, diretso na. Philippine Heart Center. Yan. Okay. Philippine Dito, General Hospital. Correct. Na sobrang, di ba, wala rin pera. ang 10 bilyon lang ang kailangan magtayo ng cancer center. Ito ho, 100 bilyon para sa MAIF. Para Ayaw sa nila MAIF. ponduhan. Dahil dadaan kasi syempre kina congressman at senator. Nakita Para ko pagdating dun sa nanghingi ng tulong, syempre may bida sila. Hindi pwedeng hindi sila kasama. Kaya Ayun nga din naman. po mga kapatid, Ang ngayon pogi po mo. kahit na klarong magnanakaw, mandarambong yung nakaupo diyan, pinagtatanggol pa rin kasi nga daw po, nakatikim sila. Ito nga po yung prinsipyo, di ba? Bagamat siguro po ito ay lamang, kumbaga myth lamang na kwento. Hindi ho ba nga nung sinasabi na itong si Joseph, Joseph? Stalin, Okay. Oo, the Manok Fury. Hindi ba siya yun? Oo, sa kanya galing yung manok. Hindi ba? di ba ho? Nung kanyang kinakausap po, binibigyan ng leksyon ang kanyang mga alipor, yung kanyang mga miyembro ng kanyang militar at mga polisya. At sinasabi niya, napakasimple lamang pamunuan ang mga taong tanga. Bigyan mo nga ako ng manok. Bigyan mo ako ng manok. Ikaw ang magsumagot. Uy, Sabi mo, ito po, ito na eh. Ito na, kinuha ko pa eh, di ba? Nangingitlog yung manok eh. Akin na ang manok. Ano gusto mo? Babae, lalaki na manok. Basta manok. Okay, dito na, Chong. Ayan. Okay, ito manok mo.
nakita mo itong manok Saluhin na ito. mo yung manok Rome, mo. makinig ka mabuti. ha? Okay. Nakita mo Manok ka ito? ba, Kuya Rome? Hindi manok Nakita yan. mo itong manok na ito. Oo. Itong manok. Sa buhay yung manok. Yung manok, dahan-dahan niyang tinatanggalan ng mga balahibo at maging ng kanyang pakpak. Ay naku, umiiyak yung manok niyan. For Yung sure. manok, mga kapatid, Oo. kitang-kita mo yung sakit na nararamdaman ng manok habang nilalagas ni Stalin yung mga balahibo nito. Buhay pa rin yung manok, pero nahihirapan na. Ilalagay ko sa baba sa sahig ang manok na ito. Pagmasdan mo ang manok na ito, tahingi nga ng patuka. Binigyan siya ng patuka ng kanyang koronel. Tignan niyo ang patukang ito. Yung manok na yan, na nasasaktan sa ginawa ko sa kanya na pagmamalabis. Eto, bababain ko na, ibabaksak ko na ang patuka. Nakita mo, tumuka. Ilalayo ko ang patuka. Nakita mo, sumunod sa patuka. Ilalayo ko pa. Nakita mo itong tangang manok na ito. Ha? Sumusunod sa bawat patuka na ibinabaksak ko kahit na pinahirapan ko. Ganyang kadali pangasiwaan ang mga taong tanga. Ang mga mamamayan na tanga. Sila'y parang manok lamang. Pahirapan mo man sila, pero bigyan mo ng kaunting patuka. Sila'y susunod at susunod sa iyo. Yan ang kwento ni Stalin sa kanya pong ginawa na pagmamalabis. Pero ang mga taong pinagmalabisan, ang iba sumusunod pa rin sa kanya nang dahil sa mga kaunting patuka na kanyang pinatitikin. Ganyan ang ginagawa sa atin ng mga taong ito. Pahihirapan ka, di ba? Pero magmamakaawa ka sa kanya, paihingi nga ng patuka. Nung binigyan ka, ipinagtatanggol mo na ang walang ya. Sounds familiar. Think about it. Ngayon, ang tanong sa mga nakikinig, ikaw ba ay isang manok? Nito pong political dynasty. Alam niyo ba itong mga panukala ngayon nila Speaker D o itong si Sandro Marcos, ni Majority Leader, at yung iba pa? Kasi po parang may problema ho mismo sa definition, hindi lang po sa saligang batas, kundi paano ba ang political dynasty? Paano ba ito? Ano ba yung bilang ng mga posisyon na hahawakan ng mga kamag-anak? Medyo, ngayon po, dyan na magkakatalo. Ano po ang inyong kaisipan po dito? Pag sinabi natin na pagbabawal sa political dynasty, sino pinagbabawalan? Saan sila pinagbabawalan ng mga posisyon? Okay. Alam mo, Ted, babalik tayo doon sa proposal na ginawa ng 2016 committee na binuo ni President Duterte na pinangunahan ni Chief Justice Puno at former Senate President Aquilino Pimentel. Doon sa proposal na yun, we defined a dynasty in the following way. The Constitution will prohibit the simultaneous, in other words, sabay, or successive election to office of relatives in the direct line. In other words, ama, anak, o lolo, anak, at then at apo. Or relatives to the second degree of consanguinity or affinity. In other words, hindi pwedeng magsabay ang magkapatid, hindi pwedeng magkasunod ang magkapatid. So that was our definition. So, successive or simultaneous holding of elective office by members of the same family in the direct line or in up to the second degree of consanguinity or affinity. Ito po ay in all positions? Yes, in all positions. At walang, because Ted, unless you say all positions, pwedeng tumakbo ang asawa sa isang probinsya
pwedeng tumakbo yung isang asawa sa ibang probinsya or pwedeng tumakbo ang asawa na bilang gobernador, pwedeng tumakbo yung asawa bilang mayor. So, Okay. disqualify them completely. Opo, okay. Sige po, so ito nga po no, ang sinasabi ngayon sa mga balita kasi din para ho mas maintindihan, mas maganda gumawa ng ehemplo eh. Dito po kasi sa kanila pong bersyon, bawal nga daw po magsabay-sabay makakamag-anak hanggang 4th degree of consanguinity or affinity pero by cluster. Meaning yung sinasabi nyo no, na pwede po namang magkaroon ka ng presidente pero bawal na po yung vice presidente o senador kasi nga ang sinasabi national position, pero pwede pa rin daw dito mag-congressman ka sa isang distrito, mag-governor pa rin po yung kamag-anak mo sa probinsyang pinanggagalingan ng iyong distrito, mag-mayor ng munisipyo, mag-mayor ng city, etc. etc. So yung sinasabi nyo na dapat talaga bawal yon kasi nga ang mangyayari dyan, ako po itatakbo bilang congressman sa Isabela, yung asawa ko naman sa Metro Manila, di ba? Ganon din po yun, ano? Correct. Exactly. And that's the reason kung bakit ganun ang proposal namin. Okay. So, pwede bang mas malinaw, yung bang proposal niyo para sinasabi na ano lang po, na isang posisyon lang ang pwedeng hawakan ng isa pong, ng isang tao? Meaning, kung ikaw ay presidente, yun lang ang pwede mong hawakan, yung mga kamag-anak mo hindi na pwedeng mag-senador, o mag-congressman o mag-governor? Yeah. Dahil sa very absolute yung proposal ko at proposal namin, Ted, that is exactly the reason kung bakit we limited it to 2nd degree of consanguinity or affinity. Kasi the moment one member of the family holds elective office, barred na lahat ang members of the family in the direct line or up to the 2nd degree of consanguinity or affinity from all other elective offices. Bakit po hanggang 2nd degree lang? Dahil nga doon sa, kumbaga, ang ban parang absolute, no? Oo, ganun po iyon? Yes, that's the reason. That's the reason, yes. Pero hindi ho naman kaya hindi pwede mangyari kapag ho ganyan na kung congressman yung tao, kung ang kanya pong hipag na ang tatakbo o ang kanya pong bilas o ang kanya pong pamangkin sa bilas. Alam niyo yung mga ganun na. So lalabas po din, pwede po yung ganun. Kumbaga hindi siya masasakop ng ban. Well, as long as it's outside the 2nd degree of consanguinity or affinity, pwede. Pwede. Opo. You know, the reason, Ted, why we settled for a compromise of 2nd degree of consanguinity or affinity, because we anticipated na pag gagawin mo up to the 4th degree of consanguinity or affinity, tututol na naman ang mga member ng Congress dyan and nothing will happen out of that proposal. Oo, naiintindihan na natin ngayon. Mukhang okay yung parliamentary kasi masyadong grabe mag-idol ang mga Pinoy. Hindi ba? Ginagawang rockstar yung mga government officials natin. Kaya nga nag-aaway-away sila ngayon. Hindi lang yun. Kasi nga kahit na po dito sangkot yung politiko ho sa klarong-klarong illegal wealth, pagnanakaw, ina-idolize pa rin o pinagtatanggol pa rin kasi nakinabang siya minsan doon sa ibinigay po na ayuda o benepisyo noong pong politiko na perhaps gusto niya maging mangmang yung kanyang butante o maghirap para nga po magmistulang manok. Okay? Sandali lang po. Meron lamang ho tayong mga importanteng paalaala. Haba-habaan pa po natin diskusyon dito. Ako po nagpapasintabi sa baka nagagalit na na mga namumuhunan po ng bilyon para ho lamang mahalal sa halalan. Sa eleksyon. Kasi nga sa ngayon, sorry po pero takipan Hindi ba? Sa lawak po at lalim ng iskandalong ito, daming sabit dito Opo, at nangyayari nga po ito because of our system now. Pero sabi nga din po ng isang statesman na nakikinig sa atin kahapon, it's not the system that is faulty, but the people in the system.
Chicken and egg nga itong pinag-uusapan natin dito, hindi po ba? Opo. Baka Yeah. mamaya nagpalit tayo ng system tapos sila pa rin, hindi ganun Oo. pa rin. Yun Opo. na The ang worry people ko in the system. Oo, pang ilang system na tayo magpalit, tas sila din ang uupo, di ganun din ang mangyayari. Yung para hindi sila makaupo itong mga nandito ngayon sangkot, dapat makulong. Ay, Opo, makulong agad-agad. nauna. At saka itong mga nag-aarti-artihan pa, nagpapanggap-panggap pa, sana nga po, laliman po ang investigasyon dito na magkaalaman na po talaga tayo, hindi po ba? Nang sa ganun po, magkaroon po tayo ng sweep dito, ng cleansing. Panahon na po para purgahin ang gobyerno. Kasi ito hong mga nandidiyan ngayon, sorry po, Ang Friday. lalaking bulati. Friday ngayon Purgahin Okay. Yung mga nandiyan dyan ngayon, lumaki na, hindi na sila bulati. Ano sila? Hindi ko alam. Oo, dinosaur na bulati? Ewan ko, lumaki Hindi mo na mapupurga yun. Hindi mo na mapupo. Kasi sobrang laki na. Hindi ba? Hindi mo na mapupo. Kaya nga abolish na. Sorry po bato-bato sa langit po. Pero kung kayo po nasasaktan, kayo yun.